King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1528. Ang makapangyarihang heaven-defying faction. Ang digmaan sa antas ng Sacred Land ay ganap na naiiba sa isang digmaang kinasasangkutan ng Five-Star Faction. Ang isang tao ay maaaring makakita ng kaguluhan at labanan saan man tumingin. Ang larangan ng digmaan ay sumasakop sa isang napakalaking lugar. Kaya, hinati ng dalawang paksayon ang larangan ng digmaan sa apat na mas maliliit na larangan ng digmaan, bawat isa ay may sariling commander. Ang mga miyembro ng Life Sacred Land ay may napakalinaw na plano ng labanan. Ang mga nangunguna sa pagsugod ay bihasa sa depensa, ang nasa gitna ay bihasa sa opensa at malalayong pag-atake, at ang mga nasa likuran ay may pananagutan sa suporta at paggamot. Ngunit ang heaven-defying faction ay kasing organisado at nagtataglay ng marami pang pamamaraan. Ang heaven-defying faction ay mayroon ding maraming barkong pandigma na may mapanirang armas at mga espesyal na hanay. Ang nakakasakit na kapangyarihang ito ay isang bagay na kahit ang Sacred Land ay nahirapang harapin. At ito ay sa kabila ng Life Sacred Land na mayroong napakaraming doktor na dalubhasa sa paggaling. Ang isang normal na Sacred Land ay hindi magkakaroon ng pagkakataong manalo. Hindi nakakagulat na ang Illusion God Sacred Land ay nahulog sa heaven-defying faction. Gayunpaman, ang heaven-defying faction ay nagpahinga lamang ng ilang taon pagkatapos kunin ang Illusion God Sacred Land at pagkatapos ay inatake ang Life Sacred Land. Natuklasan ng maraming tao na ang ideyang ito ay ganap na walang katotohanan. Nagawa ba ng heaven-defying faction na mabawi ang enerhiya nito sa napakaikling panahon? Siyempre, may isa pang posibilidad. Ang heaven-defying faction ay maaaring nagkaroon ng napakalaking bentahe at nakaranas ng ilang pagkatalo sa labanan laban sa Illusion God Sacred Land. Ang heaven-defying faction ay may napakaraming inapo ng God Eye. Isang Third Heaven God Lord ang tumawag sa alarma. Kahit na sila ay isang Sacred Land na kinokontrol ng isang God Eye, sila ay mas mababa sa bilang sa mga inapo ng God Eye kumpara sa heaven-defying faction. Ang mga mapagkukunan ng heaven-defying faction ay higit na lumampas sa aming inaasahan. Nagdilim ang mukha ni God King Radiant Peak. Pero hindi pa rin siya nag-aalala. Ang mas mababang antas na labanan na ito ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa huling resulta. Ang pinakamahalaga ay ang sagupaan ng mga miyembro ng upper echelon, at nasa kanilang panig ang Life God. Ang mga God Kings na nakakuha ng titulong Diyos ay madaling talunin ang mga ordinaryong God King. Ang heaven-defying faction ay mangangailangan ng isang pag-iral na maaaring makipaglaban sa isang Diyos kung gusto nila ng anumang pagkakataon ng tagumpay. At kahit na mayroon silang pag-iral na maaaring lumaban sa isang Diyos, hindi nila magagawang ipagpatuloy ang labanan ng matagal, maliban kung ang heaven-defying faction ay may sariling Diyos. Ngunit hindi maintindihan ng God King Radiant Peak kung bakit inatake ng heaven-defying faction ang Life Sacred Land. Sa sandaling ito, mula sa heaven-defying faction. Life God, bakit hindi ka nalang sumuko at iwasang gawing lupain ng mga patay ang buong Life Sacred Land? Nakangiti ang Heaven Lord habang malumanay siyang nagsasalita. Imposible. Ang mukha ng Life God ay seryoso na hindi kailanman. Bagamat isa siya sa 8 Great God Eyes na hindi sanay sa labanan at napupuot sa digmaan, bakit ang isang God Eye ay susuko at ayalay ang sarili sa kaaway? Hihihi. Ang Protector ay tumawa ng masama, at pagkatapos ay naglabas siya ng isang utos. Ang maraming mga inapo ng God Eye sa panig ng heaven-defying faction ay nagsimulang magtipon. Ano ang pinaplano nila? Ang God King Radiant Peak ay nalito. Pero ilang sandali pa, ngumisi siya. Ang mga ripples ng nakakatakot na God Eye energy ay nagmumula sa maraming lugar sa larangan ng digmaan. Ang mga grupo mula 3 hanggang 8 mga inapo ng God Eye ay gumagamit ng ilang lihim na sining upang pagsamahin ang kanilang mga enerhiya sa linya ng mata. God Eye Fusion Art. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang sarili habang maingat niyang pinagmamasdan. Ang lihim na sining na ito ay maaaring ituring na isa sa mga trump card ng heaven-defying faction. Sa kasalukuyan, lumilitaw na tanging ang origin energy ni Zhao Feng ang makakalaban sa kapangyarihan ng God Eye Fusion. Napansin ni Zhao Feng na ang karamihan sa mga grupo ng God Eye Fusion ay binubuo ng 5 hanggang 6 na miyembro, na nagpapalaki ng mga pagkakataong magtagumpay.
Mayroong mas kaunting mga kaso ng mga grupo ng 8. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasanib ay mas mahirap at matagal, na may pagkaantala na nagreresulta sa napakalaking backlash. Siyempre, pinagmamasdan ni Zhao Feng ang lahat ng ito dahil labis siyang interesado sa lihim na sining na ito. Sa kanyang cultivation level at sa kanyang God Eye level na Dream God Eye, marami siyang makukuhang impormasyon mula sa pagmamasid sa proseso ng God Eye Fusion Art. Kung tutuusin, noong araw, kapag siya ay nagmamasid sa mga laban ng kanyang mga kasamahan, nagagawa niyang pag-aralan at i-duplicate ang kanilang mga diskarte at kasanayan kung hindi sila masyadong mataas ang antas. Kaboom! Ang enerhiya ng God Eye ay lumundag sa hangin, na tinakot ang mga miyembro ng Sacred Land. Bilang mga miyembro ng isang Sacred Land na pinamumunuan ng isang God Eye, sila ay nagkaroon ng matinding paggalang sa God Eyes, ngunit ngayon, nakakaramdam sila ng isang God Eye energy mula sa kanilang mga kaaway na karaniwan lamang nilang nararamdaman mula sa Life God Eye. Boom! Bang! Crash! Sumabog ang mga pagsabog sa buong larangan ng digmaan. Ang kapangyarihan ng God Eye Fusion ay hindi napigilan sa puwersa ng Sacred Land. Makalipas ang ilang sandali, ang Heaven-defying faction ay napakalaking itinulak pasulong ang frontline. Itong sikretong sining. Nagulat ang Life God. Kailan lang niya narinig ang sikretong ito, hindi niya ito nakita para sa kanyang sarili. Ngunit ngayon, ang Heaven-defying faction, pagkatapos gamitin ang marami nitong inapo ng God Eye para isagawa ang lihim na sining na ito, ay agad na nakakuha ng malaking kalamangan na dumurog sa puwersa ng Sacred Land. Magulat. Ang hilagang hukbo ay walang kalaban-laban. Isang mensahe ng kaluluwa ang dumaan sa token ng mensahe na itinaas ng God King Radiant Peak sa kanyang ulo. Kung walang kalaban-laban ang isang hukbo, kailangan niyang magpadala ng mga reinforcement o mag-utos na umatras. Naipadala na ng Sacred Land ang lahat ng puwersa nito, kaya imposibleng magpadala ng mga reinforcement. Magulat. Walang kalaban-laban ang hukbong silangan. Dumating ang isa pang ulat, na naging dahilan upang ang mukha ni God King Radiant Peak ay naging lubhang madilim. Kamahalan, natalo tayo sa lower level battle. Maaari lamang nating itaas ang antas ng labanan at ipadala ang ating mga eksperto. Ang God King Radiant Peak ay tumingin sa Life God para sa patnubay. Kung agad nilang tinaasan ang antas ng labanan at ipapalaban ang mga miyembro ng upper echelon, ang bilang ng mga manlalaban sa lower level na larangan ng digmaan ay bababa, na mababawasan ang kanilang pagkatalo. Tumango ang Life God, sumasang-ayon sa diskarte ng God King Radiant Peak. Ang Heaven-defying faction ay mayroon pa ring mga inapo ng God Eye, at kasama ang kanilang God Eye Fusion Art, sila ay nagsilbing trump card ng Heaven-defying faction. Ito ang tanging bagay na magagawa ng sagradong lupain bilang tugon. Sumali sa labanan. Nagmensahe ang God King Radiant Peak sa maraming God Lord ng Sacred Land. Halos 10 First Heaven God Lords at ilang Second Heaven God Lords ang sumali sa labanan. Hahaha, ito lang ang halaga ng Life Sacred Land. Ang protector ng Heaven-defying faction ay tame time na tumawa. 10 ilang God Lords ang lumipad palabas ng Heaven-defying faction Divine Kingdom. Boom! Bang! Crash! Ang mga God Lord ng magkabilang panig ay nagsimulang mabangis na labanan. Ang labanan ng God Lords ay unti-unting nagsimulang walisin ang higit pa sa larangan ng digmaan, na naging dahilan upang unti-unting umatras ang mga miyembrong nasa mababang antas. Mayroong ilang mga inapo ng God Eye sa mga Heaven-defying faction God Lords, ngunit upang alisin ang ilang God Lords mula sa labanan upang magamit nila ang God Eye Fusion Art ay magkakaroon ng medyo masamang epekto, dahil ang mga God Lord na ito ay hindi lalaban. Bukod dito, maaaring gumamit ang Sacred Land ng mga suicide na sundalo para matakpan ang God Eye Fusion Art, ang pagkawala ng isang miyembro kapalit ng matinding pagkasugat sa lahat ng miyembro sa God Eye Fusion Art sa pamamagitan ng backlash. Gaano man ito tingnan, hindi ito kumikitang palitan. Kaya, ang God Eye Fusion Art ay hindi praktikal sa God Lord battlefield. Gayunpaman, ang Heaven-defying faction ay may iba't ibang mga inapo ng God Eye habang ang Eye of Life ay hindi partikular na nangunguna sa labanan. Kaya, ang Heaven-defying faction ay nangunguna pa rin. Ngunit ang Life Sacred Land ay nagtagumpay sa pangmatagalang pakikipaglaban,
pagtatanggol, at pagbawi. Habang tumatagal ang labanan, mas pabor ito sa kanila. Nako, hindi hahayaan ng heaven-defying faction na makuha ng Life Sacred Land ang hiling nito. Dahil nagpasya silang salakayin ang Life Sacred Land, tiyak na nakarating sila ng handa. Swish. Swish. Ang mga God Lord ay patuloy na umaalis sa heaven-defying faction Divine Kingdom upang pumasok sa labanan. Maging ang mga Palace Kings ay pinakilos. Ang mga Palace King ng heaven-defying faction ay walang alinlangan na walang kapantay na pag-iral sa Second Heaven. Sa tingin na ang heaven-defying faction ay magkakaroon ng napakaraming God Lords. At lahat sila ay may iba't ibang lakas. Namangha ang matataas na Elder ng Life Sacred Land. Sa lower level na larangan ng digmaan, ginamit ng heaven-defying faction ang God-Eye Fusion Art para talunin ang Sacred Land, at ang heaven-defying faction ay parehong makapangyarihan sa God Lord battlefield. Mayroon silang iba't ibang mga inapo ng God-Eye at mga inapo ng nangungunang 20 lahi, kahit na ang mga kadugo na inapo ng nangungunang 10 lahi. Ang Life Sacred Land ay maaari lamang magpadala ng sarili nitong mga God Lord bilang tugon, ngunit sa huli, kahit na matapos ipadala ng Sacred Land ang lahat ng God Lords nito sa ibaba ng Third Heaven, sila ay nalampasan pa rin ng heaven-defying faction. Nangunguna na ang heaven-defying faction, at ngayong nalampasan na nila ang Sacred Land, nagsimulang tumagilid ang labanan sa isang tabi. Hindi maganda ang sitwasyon. Ang God King Radiant Peak ay napakasama. Bagaman hindi pa oras para sa isang ito na pumasok sa labanan, ang isang ito ay nais pa ring tumulong sa Sacred Land. Biglang sabi ni Zhao Feng. Bagamat hindi niya kailangan na lumaban para sa Life Sacred Land, ang heaven-defying faction ay ilang beses nang sinubukang hulihin si Zhao Feng, kahit na tina-target si Zhao Yufei at pinilit si Zhao Feng na makipagkompromiso. Desidido siyang ipaghiganti ang sarili. Oh, anong plano mo? Tanong ni God King Radiant Peak. Swish. Kumaway ng kamay si Zhao Feng, tinawag ang kanyang mga clone at ang Black Destruction Dragon. Isang daanan patungo sa kanyang Divine Kingdom ang bumukas, kung saan lumitaw ang mga puwersang panlaban na God Lord sa kanyang Divine Kingdom. Sige. Ang mga mata ni God King Radiant Peak ay kumislap. Hindi pa rin niya pinayuhan si Zhao Feng na pumasok sa labanan, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon si Zhao Feng ng napakaraming mga subordinate ng God Lord. Lumabas ka, tumawag si Zhao Feng. Sa sandaling pumasok siya sa labanan, ang heaven-defying faction ay walang pag-aalinlangan na gagawa ng countermeasures, kaya hindi siya magkakaroon ng masyadong malaking epekto sa pangkalahatang sitwasyon. Kaya, pinasok muna ni Zhao Feng ang kanyang mga subordinate sa labanan habang nag-aalok din ng kanyang suporta mula sa likuran. Isang digmaang Sacred Land. Ang mga mata ng Black Destruction Dragon ay kumikinang sa isang brutal na liwanag, at ito ay sumugod pasulong, ang iba ay sumusunod sa likuran nito. Hinati ni Zhao Feng ang kanyang mga nasasakupan sa 4 na koponan, isa para sa bawat larangan ng digmaan. Destruction Dragon Blast. Sinugod ng Black Destruction Dragon ang isang Black-Scaled Elder sa Second Heaven. Hihihi. Ngayon, papatayin ko ang isang tunay na miyembro ng Destruction Dragon Race. Mabangis na ngumiti ang nakaitim na Elder. Ang dugo ng Black Destruction Dragon na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay itinanam lamang. Hahaha. Itinaas ng Black Destruction Dragon ang ulo nito at marahas na tiningnan ang kalaban nito. Swish. Isang napakaitim na metal na fragment ang lumitaw sa kamay nito, na nagliliyab na may itim na apoy at nagpapalabas ng enerhiya ng pagkawasak. Ang fragment ng Ancestral Artifact. Namutla ang nakaitim na matanda. Ngunit ang Black Destruction Dragon ay naririto na, ibinababa ang fragment ng Ancestral Artifact. Bilang isang aktwal na miyembro ng Destruction Dragon Race at kasama ang Ancestral Artifact Fragment, ang Black Destruction Dragon ay mas malakas kaysa sa Black-Scaled Elder. Bukod dito, naglagay si Zhao Feng ng God-Eye Mark sa Black Destruction Dragon. Sa pamamagitan ng markang ito, ang Black Destruction Dragon ay makakakuha ng lakas mula sa Eye Intent at Dream God-Eye ni Zhao Feng. Ang paningin at pananaw ng Black Destruction Dragon ay halos 10 beses na mas malinaw, na nagbibigay daan dito na maramdaman ang lahat sa halos eksaktong detalye. Boom! Bang! Crash! Pagkatapos ng ilang daang palitan,
Ang Black Destruction Dragon ay gumawa ng isang nakamamatay na suntok sa Black-Scaled Elder. Arg! Nilamon ng itim na araw ang katawan ng matanda. Kahit na siya ay nagtataglay ng isang Destruction Dragon body, siya ay nasusunog pa rin sa ilalim ng patuloy na pag-ihaw ng itim na araw. Ang iba pang mga subordinate ni Zhao Fang, na pinalakas din ng kanyang eye intent, ay mas malakas din kaysa karaniwan. Ang mga nasasakupan ni Zhao Fang ay kasangkot lamang sa labanan sa ilang sandali, at ang mga epekto ng kanilang pagpasok ay hindi halata, ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay nagsimulang magkaroon ng higit at higit na epekto, at ang labanan ay tila lumiliko. King of Gods, Kabanata 1529. Lumabas ang Divine Emissaries. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagsimulang lumaki ang epekto ng mga nasasakupan ni Zhao Fang sa labanan. Sa kalaunan, ang labanan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-ikot. Gayunpaman, ang larangan ng digmaan ay napakalaki. Kahit na sa mga subordinate ni Zhao Fang, napakahirap pa ring makakuha ng malaking kalamangan. Elder Radiant Peak, magmadali at ipatawag ang mga ekspertong nagsasanay sa labas, at humingi ng tulong sa ating mga kaalyado sa Sacred Land. Ang Life God, na nagmamasid sa labanan sa buong oras na ito, ay biglang nagsalita. Ang napakalaking kapangyarihan na ipinakita ng Heaven-defying faction sa labanang ito ay isang malaking pagkabigla sa Life Sacred Land. At siguro, dahil ang Heaven-defying faction ay nangahas na salakayin ang Life Sacred Land, naging handa ito at may kumpiyansa sa mga pagkakataon nito. Bilang karagdagan, kahit ang Life God ay hindi lubos na makakita sa pamamagitan ng Heaven Lord. Sa ganitong sitwasyon, ang Life Sacred Land ay hindi maaaring maging pabaya at kailangan upang labanan ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang Life Sacred Land ay maaaring ituring na Medicine Dao Sacred Land ng Ancient Desolate Realm of Gods, at hindi mabilang na mga tao ang may utang na loob dito. Ang network ng Life God ay napakalawak. Gayunpaman, imposibleng sabihin kung gaano karaming tao ang handang tumulong sa oras na ito. Oo. Tumanggo si God King Radiant Peak at ipinasa ang utos. Sa ibang lugar sa Ziling Zone, isang babaeng nakasuot ng itim na damit ang nakaupo sa isang itim na lotus na lumilipad pasulong. Swish! Isang puting kislap ng liwanag ang bumungad mula sa kanyang likuran, na naglalabas ng matalim na sword intent na maaaring pumutol sa lahat. Mabilis nitong naabutan ang babae. Hindi ba ito ang God Lord Lotus Desir? Tumigil ang puting liwanag ng espada, naging isang matanda na nakasuot ng puting tela. Hindi ko akalain na darating din ang God Lord Nine Sword. Ang God Lord Lotus Desir ay nagbigay ng isang kaakit-akit na ngiti. Ang nakadamit na elder ay isang Third Heaven expert mula sa Sword Dao Sacred Land ng isang zone na katabi ng Ziling Zone, God Lord Nine Sword. Paano ako makakaligtaan sa digmaang Sacred Land sa antas ng Diyos? Kumislap ang mga mata ni God Lord Nine Sword. Ang mga digmaan sa Sacred Land ay hindi nabalitaan, ngunit ang mga may kinalaman sa isang Sacred Land na pinamumunuan ng isang Diyos ay napakabihira. Kahit isa ay wala siyang maalala. At ang lumalaban sa Life Sacred Land ay ang Heaven's Legacy Race. Ito ay isang digmaan na natural na hindi maaaring palampasin. Gayunpaman, habang papalapit ang God Lord Lotus Desir at God Lord Nine Sword sa larangan ng digmaan, natuklasan nila na medyo ilang mga eksperto na ang nagtipon, lahat sila ay nagsisilbing mga manunood. Ang pinakamalakas na paksayon dito ay ang Fallen Heaven Sacred Land ng Antian Zone. Para sa Fallen Heaven Sacred Land na magpadala ng napakaraming eksperto, tila kahit na manalo ang Life Sacred Land, maaaring gamitin ng Fallen Heaven Sacred Land ang pagkakataong umatake. Nag-message ang God Lord Nine Sword at God Lord Lotus Desir. Tingnan muna natin kung paano ang labanan. Ikinaway ng God Lord Lotus Desir ang isa sa kanyang mga maselang kamay, na lumikha ng kakaibang itim na simbolo na lumipad sa malayo. Hindi nagtagal. Buzz. Buzz. Nag-alab ang itim na apoy sa harap ng God Lord Lotus Desir, na bumubuo ng isang maliit na screen na nagpakita ng malabong imahe ng larangan ng digmaan. Sa oras na ito, nakatanggap ng mensahe ang God Lord Nine Sword. Ang Life Sacred Land ay humihingi ng tulong. Ang God Lord Lotus Desir ay kaakit-akit na ngumiti. Tingnan ko kung ano ang sitwasyon. Kung walang pagkakataong manalo, ang matandang ito ay walang balak na mamatay.
Ang mukha ni God Lord Ninesword ay lubos na hindi natinag. Ang digmaang Sacred Land ay nakakuha ng atensyon ng mga nangungunang eksperto mula sa halos lahat ng mga zone na nasa hangganan ng Zilling Zone. Kung ang dalawang paksayon ay parehong umalis na lubhang nasaktan, marahil ay magagamit nila ang pagkakataong ito upang kunin ang mga pakinabang para sa kanilang sarili. Samantala, patuloy na kumalat ang balita ng digmaan sa pagitan ng Life Sacred Land at ng Heaven-defying faction. Ang buong Ancient Desolate Realm of Gods ay nagsimulang dumagundong sa buhay. Bumalik sa Life Sacred Land, nagpatuloy ang digmaan. Biglang nagsalita ang Heaven Lord. Life God ay, gusto mo pa bang magpumilit? Ang Life God ay hindi tumugon. Bilang may hawak ng Life God ay at ang titulong God, hinding-hindi siya susuko. At isa pa, hindi siya naniniwalang matatalo siya. Sa kanyang mga koneksyon at positional advantage, hinding-hindi mawawala ang Life Sacred Land. Whoosh! Bahagyang nagwagayway ng kamay ang Heaven Lord. Ilang figure ang lumabas mula sa Heaven-defying faction Divine Kingdom, lahat sila ay nagpapalabas ng enerhiyang nanginginig sa langit. Third Heaven. Naalarma si God King Radiant Peak. Hindi pa nagtagal ang labanan, ngunit ang Heaven-defying faction ay nagpapadala na ng Third Heaven God Lords. Sa napakalakas na opens iba, talagang nagpaplano ba ang Heaven-defying faction na mabilis na sakupin ang Life Sacred Land? Whoosh! 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 Hindi nagtagal ay ipinadala ng Heaven-defying faction ang Third Heaven God Lords nito sa labanan. Walang ibang magagawa ang Life Sacred Land kundi magpadala ng sarili nitong Third Heaven God Lords bilang tugon. Ngunit ito ba talaga ang lahat? Ang God King Radiant Peak ay medyo nalilito. Ang Heaven-defying faction ay nagpadala lamang ng 5 Third Heaven God Lords habang ang Life Sacred Land ay mayroong 7 Third Heaven sa kabuuan. Mga Divine Emissaries, atake. Ang Heaven Lord ay nagbigay ng isang mapanuksong tawa at pagkatapos ay tumawag. Swish! Swish! 6 na figure na nakasuot ng parehong puting robe ang lumabas mula sa Heaven-defying faction Divine Kingdom. Mayroon pa silang 6 pang Third Heaven God Lords. Naalarma si God King Radiant Peak. Nararamdaman niya na ang 6 na Third Heaven God Lord na ito ay naglabas ng malakas at mapanganib na enerhiya ng bloodline. Wala sa kanila ang magiging madaling pakitunguhan. Medyo nagulat din si Zhao Fang. Nakatuon ang kanyang tingin sa isang payat na lalaking nakasuot ng puti sa gitna ng 6 na Divine Emissaries. Siya yon. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Divine Emissary Chang, ang Divine Emissary na nakiisa kay Beng Inghui sa pagsisikap na hulihin si Zhao Yufei at ipagpaliban ang grupo ni Zhao Fang. Ngunit nang maglaon, nagtulungan sina Zhao Fang at Twilight Valley para patayin ang Divine Emissary Chang. Parang binuhay siya ng Eye of Samsara. Nadurog ang puso ni Zhao Fang. Ang Heaven-defying faction ay tiyak na mayroong Third Heaven Eye of Samsara, kung hindi, magiging napakahirap na buhayin ang Divine Emissary Chang. Siyempre, maaari ring muling nabuhay si Beng Inghui, ngunit napakaliit na ng panahon ang lumipas mula nang siya ay pinatay. Ang Heaven-defying faction's Eye of Samsara Descendant ay malamang na hindi pa nakaka-recover, kaya hindi pa nila na-revive ang Beng Inghui. Boom! Bang! Crash! Ang 6 na Divine Emissaries ay ipinamahagi ang kanilang mga sarili sa 4 na larangan ng digmaan at ipinakita ang kanilang napakalawak na lakas. Ang Life Sacred Lands God Lords ay agad na nasa likurang paa sa sagupaan ng Third Heavens. Ang Heaven-defying faction ay sumulong. Ang kalubhaan ng sitwasyon ay naging sanhi ng God King Radiant Peak at ng Life God na maging mabangis. Zhao Fang, kailangan mong lumaban ngayon. Agad na sinabi ni God King Radiant Peak. Sa oras na ito, ang Heaven-defying faction ay may mas maraming Third Heaven God Lords kaysa sa Sacred Land, at ang 6 na Divine Emissaries na iyon ay mas malakas kaysa sa ordinaryong Third Heavens. Ang Life Sacred Land ay mahirap, kaya kinailangan ni Zhao Fang na kumilos. Sandali. Itinaas ni Zhao Fang ang isang palad at nagtanong sandali. Ano? Kumunot ang noo ni God King Radiant Peak. Nabigo ba ang tapang ni Zhao Fang sa harap ng kapangyarihan ng kalaban? Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Naging seryoso ang mga mata ni Zhao Fang nang pumasok siya sa kanyang Dream Divine Kingdom. Ang God King Radiant Peak ay nalito.
Pumunta ba si Zhao Feng sa kanyang Divine Kingdom para maghanda ng isang bagay? Ngunit ilang sandali pa, namutla siya, dahil ang Divine Kingdom na nakatago sa malapit ay biglang naglaho. Wala na siya. Paano? Nagulat si God King Radiant Peak. Ang Life Sacred Land ay kasalukuyang protektado ng hanay ng Sacred Land. Ang instant movement o spatial shift ay imposibleng gamitin sa loob nito, at ang mga tagalabas ay kailangang masira ang hanay bago sila makakapasok sa Sacred Land. Gayunpaman, si Zhao Feng ay nawala ng walang anumang babala, tahimik na umalis sa Life Sacred Land. Maging ang Life God ay naalarma sa pag-unlad na ito. Ito ay dahil kahit siya ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Kailangang taglayin ni Zhao Feng ang isang nasira o marahil ay kumpletong artifact ng Ancestral para madaling makaalis sa Sacred Land. Ngunit hindi nagtagal ay may naganap na mas nakakagulat. Buzz. Isang mapang-arap na ambon ang lumitaw sa hangin, at ang figure ni Zhao Feng ay dahan-daang lumabas mula sa loob nito. Ang enerhiyang ito. Ang kakayahan ng God ay. Napansin ng Life God ang isang mahalagang bagay sa pagkakataong ito. Si Zhao Feng ay napakadaling umalis at bumalik sa Sacred Land na halos tiyak dahil sa ilang espesyal na kakayahan ng Ninth God ay. Sa sinaunang Desolate Realm of Gods, 3 o 4 na tao lamang, kabilang ang Spacetime God, ang maaaring pumasok at lumabas sa aking Life Sacred Land ayon sa gusto nila nang hindi gumagamit ng panlabas na kapangyarihan. Hindi ko akalain na may lalabas na tao ngayon. Ang Life God ay nagbigay ng isang masayang ngiti habang binibigkas niya ang kanyang paghanga. Bahagyang naantig si Zhao Feng. Kahit na nakakita ng napakaraming dilag, naaakit pa rin ni Zhao Feng ang kanyang sarili sa napakarilag na hitsura ng Life God. Gagawin ko rin ang lahat sa aking makakaya para tulungan ang Life Sacred Land. Mariing sinabi ni Zhao Feng. Ang Heaven-defying faction ay ang kaaway ni Zhao Feng. Hindi niya maaaring hayaang makuha ng Heaven-defying faction ang hiling nito at patuloy na lumakas. At nang bumalik si Zhao Feng sa Sage faction gamit ang thought teleportation, nalaman niya mula kay Yu Chanwu na ang kapalaran ng Ancient Desolate Realm of Gods ay konektado sa Sacred Land War na ito. Swish! Gamit ang wave ng kanyang spacetime robe, ilang dosenang tao ang lumitaw. Xin Huang, Twilight Valley, at ang Giant God Race Grand Elder kasama nila. Ang mga taong ito ay pawang mga top-class na eksperto ng Light Race at Giant God Hall. Pagkatapos ng lahat, ang mababang antas na True Gods ay magkakaroon ng napakaliit na epekto sa labanang ito. Nandito na tayo. Nagulat si Xin Huang at Twilight Valley, at gulat na napatingin sila sa kanilang paligid. Nalaman nila mula kay Zhao Feng na ang Heaven-defying faction ay umaatake sa Life Sacred Land. Pagbibigay galang sa Life God. Ang mga eksperto sa Light Race at Giant God Hall ay sabay-sabay na tumawag. Lahat sila ay mga kaaway ng Heaven-defying faction. Ngumiti si Zhao Feng. Sige. Tawa ng tawa ang God King Radiant Peak. Lumabas na si Zhao Feng ay pumunta lang para kumuha ng reinforcements. Bagamat nagpadala sila ng sarili nilang kahilingan para sa mga reinforcement, walang nakakaalam kung gaano katagal bago dumating ang mga reinforcement. Gayunpaman, agad na dinala ni Zhao Feng ang kanyang sariling mga reinforcement, at ang Twilight Valley at Xin Huang ay Third Heaven God Lords. Ang pagdating ng mga reinforcement na ito ay tunay na parang regalo ng uling sa panahon ng snowstorm. Sugod. Tumawag si Zhao Feng habang papasok siya sa labanan. Whoosh! 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 Sinundan siya ng mga eksperto ng Light Race at Giant God Race. Swish! Si Zhao Feng ay nag-iwan ng bakas ng spatial ripples sa kanyang likuran habang sinugod niya ang kaaway na God Lords. Ang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords ay nagtipon sa kanyang mga kamay bago umabot sa Tribulation Lightning Claws na nagpapahintulot sa kanya na umatake ng mas malayo at mas flexible. Swish! Mabilis na gumalaw si Zhao Feng kaya imposibleng may mag-react. Saan man siya pumunta, ang Tribulation Lightning sa kanyang mga kuko ay umindayog ng mabangis, na humahampas sa mga life body ng kaaway na mga God Lord. Ang ordinaryong First Heaven at Second Heaven God Lords ay papatayin sa isang swipe lang. Arg! Ang mga hiyawan ay umalangaw-ngaw sa hangin. Si Zhao Feng. Takbo. Maririnig ang mga tinig na naguguluhan.
Karamihan sa mga miyembro ng upper echelon ng heaven-defying faction ay alam na si Zhao Feng ay nakapatay na ng isang divine emissary. Sa di kalayuan, si Divine Emissary Chang, na pinatay na ni Zhao Feng minsan, ay bumaling ng sobrang lamig at matinding titig kay Zhao Feng. Divine Emissary Li, tulungan mo ako. Tumawag si Divine Emissary Chang. Namatay siya noon sa Twilight Valley at Zhao Feng. Siya ay nabuhay muli sa oras na ito upang siya ay makapaghiganti. Sa ibang lugar, mayroong isang walang kabuluhang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang katawan ay nababalot ng isang matayog na pulang multo. Boom! Bang! Ang napakalaking pulang multo ay humawak ng isang dagwang saber na ginamit nito upang maputol ang isang second heaven godlord sa dalawa, na nagpapadala ng dugo na bumubulusok sa lahat ng dako. Kasabay nito, ang enerhiya ng Second Heaven Godlord ay hinigop ng saber, na nagradiated ng nakakatakot na aura. Ang Ninth God Eye. Binaril ni Divine Emissary Li si Zhao Feng ng isang uhaw sa dugo na tingin. King of Gods, Kabanata 1530. Sa pilitang pagbitay. Sa di kalayuan, ang mga miyembro ng upper echelon ng heaven-defying faction ay ibinaling kay Zhao Feng. Heaven Lord, nagpakita na ang Ninth God Eye. Dapat ba tayong bulong ng Protector? Walang nagmamadali. Hayaan akong maranasan ang kapangyarihan ng Ninth God Eye ng kaunti pa. Umiling ang Heaven Lord habang nakatitig kay Zhao Feng, ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagkalito. Tumango ang Protector, panandali ang nakatingin sa mga mata ng Heaven Lord. Nang pumunta siya upang hulihin si Zhao Feng, nakuha niya ang ilan sa dugo ni Zhao Feng. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit ang mga unang hakbang ng plano ng Heaven Lord ay mabilis na natapos. Kung hindi dahil kay Zhao Feng, 10,000 taon ang kailangan. Ang Ninth God Eye. Ikaw ba talaga ang Ninth God Eye? Ang bulong ng Protector sa sarili. Sa ibang lugar sa larangan ng digmaan, hinawakan ni Zhao Feng ang isang Primal Chaos Lightning Sword sa bawat kamay, gamit ang Tribulation Lightning Claws upang patayin ang kanyang mga kaaway. Ang Life Sacred Land ay nasa likurang paa. Kahit na nagsimula si Zhao Feng sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang Divine Emissary, hindi siya magkakaroon ng malaking epekto sa kabuoang labanan. Kaya, nagpa siya si Zhao Feng na katayin muna ang mas mababang antas ng mga Godlord upang magbigay ng inspirasyon sa mga puso ng kaaway. Ang mga Divine Emissaries ay natural na lalapit kay Zhao Feng. Hindi na kailangan para sa kanya na gumawa ng paunang pag-atake. Tulad ng inaasahan. Swoosh! Swoosh! Dalawang nakakatakot na aura ang nagsimulang lumapit kay Zhao Feng. Darating na sila. Napatingin si Zhao Feng. Dalawang Divine Emissaries ang paparating na ngayon sa kanya, ngunit si Zhao Feng ay nakapatay na ng ilang mababang antas na Godlords of the Heaven-defying faction, na may malaking epekto sa labanan. Zhao Feng, mamatay ka. Ang katawan ni Divine Emissary Chang ay naging isang bahid ng puting liwanag habang siya ay nagmamadali patungo kay Zhao Feng. Siya ang una sa 7 Divine Emissaries na napatay, at kailangan niyang pasalamatan si Zhao Feng para sa lahat ng ito. Nasa likuran niya mismo si Divine Emissary Li, madilim at masasamang tawa ang lumalabas sa kanyang bibig. Light Race at God Martial Race, Ham. Si Zhao Feng, ang kanyang mukha ay hindi nababagabag, ay umakyat upang salubungin sila. Swish! Iniwagayway niya ang kanyang dalawang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords, nagpakawala ng dalawang alon ng enerhiya na umuungol patungo sa dalawang Divine Emissaries. Inihagis ni Divine Emissary Li ang pulang dugong saber sa kanyang kamay. Boom! Bang! Crash! Isang kakilakilabot na bagyo ng divine power ang sumabog palabas, at nang ang shockwave ay tumama sa katawan ni Divine Emissary Li, naramdaman niyang kumukulo ang kanyang dugo. Anong makapangyarihang divine power? Hindi katakatakang namatay si Beiming Hui sa iyo, sa kabila ng kung gaano siya kalakas. Tumigil sandali ang Divine Emissary Li, at pagkatapos ay nagpakita siya ng uhaw sa dugo at nasa sabik ng ngiti. Sa 7 Divine Emissaries, siya at si Beiming Hui ay sinumpaang magkaaway. Ilang dosenang beses nang nag-away ang dalawang ngunit hindi nila matukoy kung alin ang mas mabuti. Ngunit ngayon, ang kanyang sinumpaang kaaway ay pinatay ng isa pa. Dahil dito, naging interesado si Divine Emissary Li kay Zhao Feng.
Sa kabilang panig, ginamit ni Divine Emissary Chang ang kanyang light race na bloodline para mabilis na umiwas sa pag-atake ni Zhao Fang. Lalong lumakas ang brat na ito. Nanlamig ang mukha ni Divine Emissary Chang. Ngunit ito ay walang kabuluhan. Paano posibleng lalabanan ni Zhao Fang ang dalawang Divine Emissaries? Hindi ko kayang panatilihin ito ng matagal. Kailangan kong patayin ang isa sa kanila ng mabilis. Nagdilim ang mukha ni Zhao Fang habang sinusuri niya ang sitwasyon. Kahit nakaharap ang dalawang Divine Emissaries, tiwala pa rin siya na kaya niyang manalo, ngunit mas mahirap ang pagpatay sa kanila. Mio. Mio. Tinawag ni Zhao Fang ang maliit na pas ang magnanakaw, at naghanda itong pumasok sa labanan. Blood Devil Crazed Slash. Ang Divine Emissary Li ay ligaw na nagpaikot-ikot sa kanyang sable. Ang napakalaking God Devil na nakapalibot sa kanyang katawan ay humawak sa translucent bloody saber nito at ginaya ang kanyang mga kilos. Free whoosh. Ang mga alon ng madugong liwanag ay nagkuros sa mundo, na lumilikha ng isang bagyo ng mga talam na dumaan sa mundo. Bago pa man dumating ang bagyong ito, naramdaman ni Zhao Fang ang isang nakamamatay na hangarin sa pakikipaglaban na humahampas sa kanyang isipan. Sa kabutihang palad, si Zhao Fang ay may makapangyarihang kaluluwa at kalooban na nanatiling hindi matitinag sa ilalim ng pag-ataking ito. Mamatay. Hawak ang kanyang mga espada, si Zhao Fang ay agad na nagpakawala ng ilang daang alon ng Primal Chaos Tribulation Lightning na enerhiya. Ang mga alon ng enerhiya na ito ay nag-uugnay upang bumuo ng isang napakalaking Tribulation Lightning Net. Boom! Bang! Nagsagupaan ang dalawang titanic energies at unti-unting naubos ang isa't isa. Sa sandaling ito, isang bahid ng liwanag ang bumaril sa likod ni Zhao Fang. Swoosh! Swoosh! Ikinaway ni Divine Emissary Chang ang magkabilang braso, nagpakawala ng malalaking puting blade ng enerhiya na pumutol kay Zhao Fang. Ang dalawang ethereal white blade na ito ay tila nagpakalat ng katahimikan sa buong mundo, na nagpapabagal sa bilis ng espasyong dinaanan nila hanggang sa isang walang katapusang pag-crawl. Primal Chaos Domain. Naglabas si Zhao Fang ng napakaraming enerhiya ng Primal Chaos mula sa kanyang katawan at pinagsama ito sa mundo. Ilang sandali pa, isang malawak na lugar ang naging madilim at makulimlim. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nagsimulang maglaho, na nagiging mga agos ng magulong enerhiya na random na lumipad sa rehiyon. Sa isang iglap, nabuo ang Primal Chaos Domain. Sa loob ng domain na ito, agad na naramdaman ni Divine Emissary Li at Divine Emissary Chang na naputol ang kanilang koneksyon sa mundo at humina ang kanilang lakas. Ang dalawang time blade na iyon ay naapektuhan din ng pressure na ito at nagsimulang humina. Buzz. Buzz. Ilang stream ng enerhiya ng Primal Chaos ang nabuo sa Primal Chaos Domain at umabot na parang makapal na baging upang harangan ang dalawang time blade. Sa loob ng Primal Chaos Domain, magagamit ni Zhao Fang ang kanyang mga iniisip para kontrolin ang enerhiya ng Primal Chaos sa paligid niya. Kasabay nito, pinakawalan ni Zhao Fang ang kanyang time law para labanan ang time law ni Divine Emissary Chang at para palakasin din ang sarili niyang bilis. Swish! Mabilis na iniwasan ni Zhao Fang ang mga pag-atake ni Divine Emissary Chang at inatake ang Divine Emissary Li. Si Divine Emissary Chang ay may bloodline na light race. Sa kanyang mabilis na bilis at time body, mas mahirap siyang pumatay. Kung ikukumpara, habang makapangyarihan ang God Martial Race Expert, mas madali siyang pumatay. Junior, minamaliit mo ba ako? Inaakala mo akong mahina? Ang mga mata ni Divine Emissary Li ay kumikinang sa pulang ilaw. Inaatake nila si Zhao Fang mula sa dalawang panig, ngunit pinili ni Zhao Fang na atakihin muna siya. Nagsalpukan ang dalawa sa isang pagsabog ng enerhiya. Kling. Klang. Ang madugong liwanag at magulong kidlat ay dumaan sa mundo, na sumire sa paligid. Hihihi, sa paningin ko, mahina ka. Tumawag si Zhao Fang, ligaw na iniindayog ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords. Ang mga pag-atake ni Zhao Fang ay pinalakas sa loob ng Primal Chaos Domain, at kaya niyang kontrolin ang magulong agos ng enerhiya sa paligid niya gamit ang kanyang isip upang magsilbing defensive barrier. Kaya, hindi siya natakot sa Divine Emissary mula sa God Martial Race at direktang kinuha siya. Bukod dito,
Ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Divine Power ay mas malakas kaysa sa Divine Power ni Divine Emissary Lee. Boom! Bang! Sa isang pagsabog ng kidlat, nabasag ang madugong Sablelight. Naramdaman ni Divine Emissary Lee na kumukulo ang dugo sa kanyang katawan habang siya ay bumagsak. Sa one-on-one, hindi ako kapareha sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Divine Emissary Lee. Sa sandaling ito, swish, swish. Dalawang time blades ng ethereal white energy ang dumaan sa likod ni Zhao Fang. Primal Chaos Lightning Vortex. Si Zhao Fang ay muling naglabas ng enerhiya ng Primal Chaos, na bumubuo ng isang itim na butas na kumalusko sa kidlat. Boom! Bang! Crash! Ang pag-atake ni Divine Emissary Chang ay tumama sa Primal Chaos Lightning Vortex. Ang isang normal na depensa ay matagal nang natusok ng mga pag-atake ng oras ni Divine Emissary Chang, ngunit ang enerhiya ng Primal Chaos ay hindi isang ordinaryong uri ng enerhiya. Maaari pa nga itong kontrahin ang enerhiya ng oras. Swish! Ang napakaraming enerhiya ng Tribulation Lightning na inilabas ng Primal Chaos Lightning Vortex ay nawala sa Time Blades. Dahil ang mga Time Blade na ito ay haminana ng Primal Chaos Domain, nabigo silang makalusot sa Primal Chaos Lightning Vortex. Si Zhao Fang, na inaasahan na ito, ay hindi pinansin ang mga pag-atake at nagpatuloy sa pag-atake sa Divine Emissary Lee. Primal Chaos Lock. Pinagdikit ni Zhao Fang ang kanyang mga kamay. Ang hindi mabilang na mga daloy ng enerhiya ng Primal Chaos sa loob ng domain ay nagsimulang magtipon at umikot sa paligid ng Divine Emissary Lee. Mawala. Ang Divine Emissary Lee ay umungal habang siya ay naglaslas gamit ang kanyang dogwang saber, na nagpapadala ng nakakagulat na alon ng madugong liwanag na agad na pumutol sa puwang sa masikip na agos ng enerhiya. Primal Chaos Lightning Sword. Agad na pinaputok ni Zhao Fang ang eye bloodline technique na binuo niya sa kanyang kaliwang mata. Boom! Swish! Sa isang pagsabog ng kidlat, ang espada ay lumipad pasulong at tumagos sa dibdib ni Divine Emissary Lee. Ang nakakatakot na Primal Chaos Tribulation Lightning na enerhiya na ito ay agad na sumugod sa katawan ni Divine Emissary Lee at nagsimulang gumawa ng kalituhan sa kanyang katawan at kaluluwa. Kaya, kahit na gumawa ng butas ang Divine Emissary Lee sa Primal Chaos Lock, hindi siya agad nakatakas. Ginamit ni Zhao Fang ang pagkakataong ito para ipagpatuloy ang pag-activate ng Primal Chaos Lock. Buzz! Whoosh! Parami ng parami ang mga daloy ng enerhiya na natipon, na lumilikha ng isang nakapaligid na globo ng enerhiya ng Primal Chaos na nagselyo sa loob ng Divine Emissary Lee. Iniabot ni Zhao Fang ang isang kamay. Swish! Tribulation Lightning Energy ay bumaha sa kanyang kamay at sa Primal Chaos Lock. Ang nakapipinsala at nakakamanhid na mga katangian ng Tribulation Lightning kasama ng mga sumisipsip na katangian ng enerhiya ng Primal Chaos ay umatake sa Divine Emissary Lee, dahilan upang hindi siya makaalis sa Primal Chaos Lock sa sandaling ito. Divine Emissary Lee, naparito ako upang iligtas ka. Ngumisi si Divine Emissary Chang at agad na kinasuhan si Zhao Fang. Ngunit sa sandaling ito, ang mga itim na sulok ng enerhiya ay umabot sa Primal Chaos Domain. Swoosh! Pagkaraan ng ilang sandali, hindi mabilang na itim na spike ng enerhiya ang tumutusok kay Divine Emissary Chang. Kasabay nito, ang maliit na pas ang magnanakaw, ngayon ay napakaitim, bumaril sa hangin, na naglalabas ng nakamamatay na talas mula sa katawan nito. Ngunit iniwasan ni Divine Emissary Chang ang pag-atake nito. Shadow Race. Nagningning ang mga mata ni Divine Emissary Chang. Sa ganitong kapaligiran, ang Shadow Race ay tunay na nagtataglay ng kahanga-hangang lakas. Ngunit masyadong mababa ang antas ng maliit na magnanakaw na pusa para magkaroon ng malaking epekto ang mga pag-atake nito. Inactivate ni Divine Emissary Chang ang kanyang Light Race Bloodline, iniiwasan ang mga itim na spike habang papalapit din ng palapit kay Zhao Fang. Moonlight Radiance Slash. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Divine Emissary Chang, na tumagos sa Primal Chaos Domain at sa daigdig sa kabila. Buzz! Isang nakakatakot na time energy ang nagsimulang bumuo sa kanyang braso, lumalakas at lumiliwanag habang tumatagal. Sa isang tiyak na punto, isang malawak at nakabulag na puting talam ang bumaba mula sa langit. Sa ilang sandali, bumagal ang lahat sa mundo. Biz!
Agad na ginamit ni Zhao Feng ang sarili niyang time law para iwaksi ang mga epekto ng time law ni Divine Emissary Chang. Kasabay nito, lumikha siya ng multi-layered space-time barrier sa paligid ng Primal Chaos Lightning Vortex. Boom! Bumaba ang nakasisilaw na puting talon na iyon. Humawak ng ilang sandali ang space-time barrier bago nabasag. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiya ng oras sa pag-atake na ito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at medyo nagawang neutralisahin ang space-time barrier. Ang enerhiya ng oras ay pinindot pababa at nagsimulang salakayin ang Primal Chaos Lightning Vortex. Habang naghahalo ang dalawa, lumitaw ang kaunting deformity sa Primal Chaos Lightning Vortex at parang malapit na itong masira. Ngunit sa sandaling ito, ang Primal Chaos Domain ay lumundag. Buzz! Whoosh! Ilang tendrils ng Primal Chaos Energy ang umabot sa domain at nakakonekta sa Primal Chaos Lightning Vortex. Bumuhos dito ang enerhiya ng Primal Chaos, na nagpapahintulot sa Primal Chaos Lightning Vortex na ayusin ang pinsalang natamo at lumakas pa. Sige. Ngumiti si Zhao Feng. Kumpiyansa siya na walang kakayahan si Divine Emissary Chang na saktan siya. Swish! Ikinuyom ni Zhao Feng ang kanyang mga kamay, agad na nabuo ang dalawang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords, na tinusok niya sa Primal Chaos Lock. Arg! Napasigaw si Divine Emissary Li sa sakit. Primal Chaos Lightning Sword. Si Zhao Feng ay muling nagpaputok ng isang eye bloodline technique mula sa kanyang kaliwang mata. Boom! Hiss! Isang kidlat ng madilim na kidlat ang agad na tumagos sa Primal Chaos Lock. Ang Primal Chaos Lightning Sword na ito ay gumawa ng isa pang mapanirang dagok kay Divine Emissary Li. Explode! Tumawag si Zhao Feng. Ang Primal Chaos Lock at ang dalawang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords ay biglang nagsimulang kumulo sa ipinagbabawal na kapangyarihan. Hindi. Nanlaki ang mga mata ni Divine Emissary Chang nang tumawag siya ng may alarma. Ngunit ang kanyang mga pag-atake ay hindi kayang saktan si Zhao Feng. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay humahadlang din kay Divine Emissary Chang mula sa mga anino. Walang magawa si Divine Emissary Chang habang naglalaro ang mga kaganapan. Boom! Bang! Ang enerhiya ng Primal Chaos ay dumaan sa mundo at pagkatapos ay unti-unting nagsimulang tumira. Ang Divine Emissary Li ay tumigil na sa pag-iral. Ang God Martial Race ay nagtataglay ng namumukod tanging kapangyarihan sa pakikipaglaban at lumakas nang mas lumaban sila, ngunit ang kanilang survivability ay mas mababa kaysa sa Light Race, na ginagawang mas madali silang mapatay. Noong nakaraang pagkakataon, kailangan ni Zhao Feng ang tulong ng Twilight Valley para patayin ang Divine Emissary Chang, ngunit ngayon, si Zhao Feng, kahit na hinaharas ng Divine Emissary Chang, ay maaaring piliting papatayin si Divine Emissary Li.